maibalik tayo sa usapan, no? So talagang ang mga Nograleses galit sa akin, pero ako naman, wala ring respeto sa kanila. Maibalik tayo sa usapan, no? So talagang ang mga Nograleses galit sa akin, pero ako naman, wala ring respeto sa kanila. O mantakin nyo, sino ba ngayon ang lumalaban kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Alam nyo, miski katunggali ni Presidente Duterte yung ama nitong si Carlo, inappoint niya. Unang-una, pinayagan muna niya nung speaker si Pantaleon na Alvarez na maging chairman ng Committee on Appropriations. Alam niyo naman kung gaano makapangyarihan yan. Sabi nga ni Inday Sara Duterte, 2 tao lang ang nag-a-approve ng budget sa Pilipinas, ang speaker at ang chairman ng Committee on Appropriations. Hindi naman mangyayari yan kung hindi inapruba ng presidente. Pangalawa, inappoint sa gabinete. Of course, may nagsasabi na yan ay kapalit para naman makatakbo si Pulong. Pero so be it, no? Sino ba siya para maging miyembro ng gabinete, cabinet secretary, no? Binigyan pa siya ng mga departamento na nasa ilalim ng kanyang opisina. At matapos ang termino ng presidente, abay hindi pa hinayaan na mawalan ng posisyon si Carlo. Ginawa pa siyang chairman ng Commission on Civil Service, na isa sa mga constitutional commission. Now, bakit ginawa ito ni Presidente Duterte? Kasi sa kabila na talagang katunggali niya sa politika ang ama. Incidentally, 3 beses tinalo ni Digong, Tatay Digong, si Speaker Nograles bilang alkalde, 1 beses tinalo ni BP Sara, si Speaker Nograles bilang alkalde. So ganyan talaga. Sila talaga ang magkatunggali. Bakit naman inappoint ni Presidente Duterte? Well, makikita nyo kung ganong kabuting tao si Presidente Duterte. Hindi niya tinuring na katunggali ang mga anak ng kanyang katunggali. At ang sinasabi pa niya, kamag-anak ko yung mga yan. Naging kalaban ko sa politika ang ama, pero tapos na yon. In fact, nanahimik na yung ama, no? So, dahil namatay na, no? At ang sinasabi niya, kamag-anak ko yan dahil ang nanay nila ay kamag-anak ko. So, inappoint niya. Kada eleksyon, yung mga kapatid niya na tumatakbo sa party list na PBA, ini-endorso niya. Pati naman yung eleksyon ng 2016 nung tumakbo si Carlo Nograles. Hindi na niya tinuring na kalaban si Carlo. Okay? At yan, si Migs Nograles na talagang grabe kung magpulangan yung kay BP Sara, nagpataas ng kamay. Kaya naman nanalo yan sa PBA, no? Alam mo, dati talaga, 2 seats ang PBA noong 2017, well, 2016 elections, no? Pero ngayon, 1 seat na lamang, no? So talagang importante yung endorsement na binigay ni BP Sara dyan kay Migs Nograles, no? Pero, yun nga po, sa madaling salita, ang mga Nograles, magkakapatid, ay manggagamit. At ngayon, napatunayan na yan na sila pa ngayon ang lalaban sa mga Duterte dyan sa Davao. Well, siguro ganyan talaga ang politika. Si Presidente Duterte parang ako, yung estudyante na inaanak na talunan sa eleksyon, pinanalo, at ngayon, siya pang nagnais na expel ako at siya pa yung nagpakulong sa akin. Mantakin niyo yun. 2 beses talunan yung party list na yan, ha? Kung hindi ako nagkampanya dyan, number 6, o nung umalis ako, palagi siyang nasa tail end. Palagi siyang second to the last, third to the last, fourth to the last, although pumapasok pa rin. Kasi nga, unfortunately, napapanalo ko nung minsan. No? Pero kung natalo yan na 1 beses pa at hindi ako tumakbo, wala na, nakalimutan na yung partidong yan. In any case, yan po malungkot na kwento ng politika, ang katunayan at ang katotohanan, maraming mangga. At ngayon po, dyan sa Davao, ang labanan ay Duterte laban sa mga mangga.